Okay, praise. Ayan. Pakilala naman po ako sa inyong lahat. Ayan. So, clear po ba ako sa inyo? Ayan. So, salamat po. Ayan. So, isang mapagpalang araw po once again sa ating lahat. Purihin ang Panginoon dahil naririto tayo sa tahanan ng Panginoon, sa Hope in Jesus, my blessed Redeemer. So, salamat po sa Panginoon, and it has been a privilege for me na makapag-share po ng salita ng Panginoon sa inyong lahat. So, hayaan nyo po na bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. So, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, O God, sa pagkakataon, Panginoon, na kami, Lord Panginoon, ay sama-sama, Lord Panginoon, na mag-aaral ng iyong salita. Lord God, patuloy ka, Lord Panginoon, kumilos sa aming kalagitnaan, at ikaw, Lord Panginoon, ang manguna sa amin. Cover me, O God, sa iyong likuran, at ang iyong salita, Panginoon, ang maipahayag at hindi saganang akin. Dalangin ko, O God, na ikaw, Lord Panginoon, patuloy na mag-ingat, Lord Panginoon, sa bawat isa sa amin, na ang amin, Lord Panginoon, ang mapag-aralan, Lord Panginoon, ang aming marinig, Lord Panginoon, ay magreman, Lord Panginoon, sa aming puso at isipan. Ikaw, Lord Panginoon, ang manguna, at ikaw, Lord Panginoon, ang madakila. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. So, purihin po ang Panginoon. Ayan. So, tayo po ay hayaan nyo po na i-share ko sa inyo ang salita ng Panginoon. So, if you have a Bible with you, kung meron po kayong Bible sa inyo dyan, ang matatagpuan po natin sa Matthew chapter 14 verse 22 to 36. Ayan. So makikita po natin yan sa Matthew chapter 14 verse 22 to 36. So hayaan nyo po na basahin natin ang salita ng Panginoon. Ang sabi po dyan, and straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into the mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was not in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou little faith, wherefore didst thou doubt? And when they come into the ship, the wind ceased. And when they were in the ship, came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God. And when we were gone over, they came into the land of Gennesaret. And when the men of that place had knowledge of him, they sent out in all that country around about, and brought unto him all were diseased. And verse 36, and besought him that they might only touch him of his garments, and as many as touched were made perfectly whole. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. So, welcome po, ayan, sa mga bagong pasok. Okay. So, nais ko po na pagtuunan po natin ng pansin yung verse 24. Okay? Pagtuunan po natin yung verse 24. Ang sabi po dyan, but the ship was not in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Ang sabi po dyan, for the wind is contrary. Makikita po natin sa verse 24, kung babasahin po natin dyan sa Tagalog. Ano po ang sabi? Samantala ang bangka ay nasa kaligitnaan na ng lawa na sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin sa kanila. Okay? Sumasalungat po ang hangin sa kanila. So, have you ever been in your life in the situation na against sa inyo
Dumating na po ba sa buhay natin na ang lahat ay sumasalungat sa atin or against sa atin? Yung parang bang sinasabi mo na kapag nag-umpisa ka ng negosyo ay magiging okay na ang lahat, magiging malago ang aking negosyo. Pero all of a sudden hindi nag-work out yung negosyo na inumpisahan mo. Or maaaring sinabi mo na kapag ako'y nakatapos lang ng pag-aaral, makahanap ako ng magandang trabaho. So, nakagraduate ka na, then hindi ganun kadali na makahanap ng trabaho. Kapag nagtrabaho lang ako, maging okay na lahat. Pero nang nagkatrabaho ka na, pero parang walang nangyari. Making plan or pagpaplano tayo ng maganda, yung plano natin when the moment we put in action accordance in your plan. Have you ever in that situation? Then all of a sudden magkakaroon ka ng hang-ups, di po ba? Yung hindi yung inaasahan natin ang nangyayari. Pinakamadali pong gawin ang magplano, pero when we are putting into action yung plano, yun po ang pinakamahirap kasi hindi siya naaayon sa gusto mo or sa pinipicture mo na mangyari. May mga bagay na ito po yung gusto nating mangyari tapos hindi yun yung nangyayari. Ano po ang nararamdaman natin? Di po ba? Disappointed tayo. Sabi nga po, hope for the best, expect for the worst. Kapag po tayo nagplaplano or may gagawin tayo sa buhay natin, hope for the best and expect for the worst. Asahan po natin yung magandang bagay pero i-expect po natin yung worst na mangyayari so we can prepare ourselves kasi po mas masakit na umasa. Hindi po mahirap tanggapin ang tagumpay at yakapin ang tagumpay pero ang dapat po nating paghandaan ay yung pagdating ng kabiguan. Kapag po ang alon ay umaayon sa atin, we can sing. Di po ba? Nakakakanta tayo kasi umaayon sa atin ang alon. So nag-e-enjoy tayo, di po ba? Kapag ang alon ay umaayon sa atin, nagagawa nating magsaya. Nagagawa na nating mag-party. At kapag po tayo ay sumasagwan, andali kasi umaayon yung alon sa atin. So andali mong isagwan, hindi ka nahihirapan kasi naaayon sa gusto mo. Pero nasubukan nyo na po ba na kapag kayo'y sumagwan ng pasalungat sa alon, di po ba ang hirap? Hindi po madali kasi nahihirapan kayo. Andun yung lahat ng pwersa ninyo o lahat ng effort at energy nyo ay gagawin nyo. So hindi po madali. Ganito din po yung nangyari sa mga disipulo. Nung sila'y nasa gitna ng dagat na ang alon ay sumasalungat sa kanila at sila po'y natakot. Ganun din po sa ating buhay, hindi po lahat ng gusto natin ay nangyayari. Andun po tayo sa sitwasyon na okay na, abot kamay na natin, pero hindi po yun ang nangyayari. Kumbaga yung isang bagay na nais natin or inaasam-asam natin na ine-expect natin. Sabi natin, ayos na ang planchado na lahat, okay na, iniintay mo na lang, di po ba? Tapos hindi nangyari. Ano pong ating nararamdaman? So we are disappointed, di po ba? Ito po yung maganda. Sabi nga po, whenever the wind is contrary, wherever we come on the situation, when the things don't happen the way we expect to happen, wherever the things opposite to our plan, to our goals, to our desire, and then hindi naaayon sa atin, ano po ang dapat nating asahan? Dapat po nating asahan is number 1, a great spectacle is about to happen. Kaya tayo nilalagay sa sitwasyon na yan kasi may magandang mangyayari sa atin. May maayos at magandang mangyayari sa buhay natin na magugulat tayo na ibang tao nanonotice yan. Maging ikaw hindi mo inaasahan at ang sasabihin mo, wow, di ba? A great spectacle is about to happen na yung alon ay humahampas at sumasalungat sa iyo o dumarating na sa puntong hopeless ka na at nawawalan ka na ng pag-asa. Ganon din po yung mga disipulo. Natakot po sila. Pero ano pong nangyari? Andun po ang Panginoong Hesukristo sa tubig. So makikita po natin dyan sa verse 25, and then sabi po dyan, and in the 4th watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. So makikita po natin, sabi po dyan sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi, pumaroon si Jesus sa kanila at naglalakad sa ibabaw ng lawa.
Ano po ang nagpapatunay? A great spectacle to happen. It is not ordinary po. Hindi po ordinary yon for the first time sa buhay nila na nakakita sila ng lumalakad sa tubig. Spectacle, something that you don't see every day. Nagulat sila kasi lumalakad sa tubig. Hindi po ordinaryo na makakakita ka ng lumalakad sa tubig. There's something will happen and it's not ordinary thing. Kapag po tayo nasa gitna ng alon na ating buhay, alalahanin po natin that there's a great spectacle about to happen. May mangyayaring maganda po. Pag may pagsubok, pag may pangangailangan, pag may problema, pero kung alam po nating tingnan at kung paano tayo mag-respond sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, may mangyayaring maganda. At yung magandang mangyayari sa ating buhay ay yun po yung ating aabangan. Kaya po tayo inaalaw ng Panginoon ang mga bagay na pinagdadaanin natin kung may pagsubok sa buhay, may kabigatan, may pangangailangan, may karamdaman. Because God wants us to strengthen our faith. We build our character how to treat problems in our life. Nagkakaroon po tayo ng character, yung pag-uugali natin na iiba sa pagtrato ng pagsubok. Makikita po natin dito ang Panginoon lumakad sa tubig, kaya po ang disipulo ay natakot. Ano po ang kanilang sinabi? Ang sabi po nila sa verse 26, sabi niya, "And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, 'It is a spirit,' and they cried out for fear." Ang sabi niya, lubhang natakot. Sa verse 26 po, sabi niya po dyan, lubhang natakot ang mga alagad nang makita siya na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Sinabi nila, multo. Sumigaw sila dahil sa takot. Ano ang sabi? Multo, multo. Kasi may lumalakad sa tubig. Sa panahon po natin ngayon, kapag may nakikita ka na lumalakad sa tubig, ay nakakagulat, di po ba? Pero lang yung mga magician, pero sa swimming pool naman yun. Lumalakad sila kasi may tricks yun eh, di ba? Kasi yung salamin po sa ilalim ng, nilalagyan nila ng salamin sa ilalim ng swimming pool para pag tingin nga naman sa TV or sa video, di ba? Eh nakakalakad sila sa tubig. So, pero po dito, makikita po natin na sa dagat, sa dagat po. Pero ang Panginoong Hesukristo po, nakita nila na lumalakad sa tubig. Ibig sabihin, lumalakad po siya sa tubig sa dagat. Di po ba? Nagulat sila at sinabi nila na multo, multo. Di po ba? Ano po yung pinakikita dito? Ano po yung pinakikita dito? Pinakikita po dito na makapangyarihan Panginoon na kaya niyang gawin ang kamanghamanghang bagay na hindi nagagawa ng ordinaryong tao. Pinakita po ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa mga disipulo na ako ito. Huwag kayong matakot. Sabi niya, pagtiwalaan niyo po. Ano po ang sabi dyan sa verse 27? But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not be afraid. Ayan, welcome back po, Pastora Jackie. Ano po ang sabi sa verse 27? Nagsalita agad si Jesus na sinabi sa kanila, lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito, huwag kayong matakot. Ano po ang sabi ng Panginoon? Lakasan ninyo ang inyong loob at huwag kayong matakot, ako ito, huwag kayong matakot. So pinakikita po na andun ang Panginoon. Pinakita niya sa mga disipulo ang kanyang kapangyarihan na hindi dapat matakot. Dahil ako ito, sabi ng Panginoon, maging sa atin po, huwag tayong matakot kung ang alon or hampas ng pagsubok sa ating buhay. Alalahanin po natin na andyan ang Panginoon sa ating tabi. Ano po ang kanyang sinabi? Huwag kayong matakot, ako ito. And there will be a great spectacle to be happen after the trial or test in our life. Abangan po natin kung ano yung magandang mangyayari sa ating buhay kasi gugulatin tayo ng Panginoon. After ng trials natin, blessing po ang ating makakamtan. Sa mga challenges na ating nararanasan, dun tayo natututo kung paano harapin ang pagsubok. Mga challenges at circumstances na ating nararanasan na kapag dumating ulit yung problema sa atin, alam na po natin ang gagawin. Alam na natin kung paano tayo mag-response. Di po ba? So ano pa po? A great serenity is about to happen. The states of being calm, peaceful, and untroubled. May katahimikan, may peace, may calmness,
and untroubled kapag po tayo nasa Panginoon. Meron po tayong katahimikan, may calmness, at matatagpuan lang po natin yan sa ating Panginoon. We need to trust in God in the midst of our storm. Kailangan po natin pagtiwalaan ng Panginoon. All we need to do is to stop and pray and ask for the guidance of our Lord. Give it all to Jesus and He will carry for you. Huwag po nating i-pressure ang ating sarili kasi tayo mismo ang gumagawa ng ating ika-pressure. Nagiging stress tayo kasi tayong gumagawa ng ika-stress ng ating buhay. Nag-i-stress tayo kasi ang daming worry natin sa buhay. I know po lahat ng dumarating sa point na disappointed tayo. Ang dami nating reklamo, lalo na kapag meron tayong inaasam-asam na akala natin, ay eto na, siguradong siragarado ka na tapos hindi nangyari yung inaasahan natin or ine-expect natin. Tapos hindi pala yun yung mangyayari. Sinasabi natin, ginawa ko naman lahat, bakit hindi nangyari? Di po ba? God has something to do in our life according to His plan. May plano po ang Panginoon sa buhay natin. He know exactly what we need, pero may nais po ang Panginoon na ituro sa atin. Kaya ang dapat po natin gawin ay mag-pray po tayo sa Panginoon. Iyak natin sa Kanya. Sabihin natin, ikaw na po ang bahala. We know na walang nais ang Panginoon sa ating buhay kundi sa kabutihan natin. Yun tayo mapabuti. Hindi niya nanaisin na tayo mapahamak dahil may dahilan po kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay na yan. Yung mga challenges natin na yan, yung problema natin na yan. Kasi may reason si God kung bakit niya inaalam ang mga bagay na yan. May reason bakit nangyayari sa atin. Inaasahan. Sa ating inaasahan. And I know God want us to teach na maging patient tayo. Na maging mapagpasensya tayo at maghintay. Di po ba? Then after niyak natin sa Panginoon. After nun, kung ano man po yung nakapagpapaalis ng stress ninyo, gawin ninyo. Kung ang nakapagpapaalis ng stress sa inyo ay mag-shopping kayo. Napapagpaalis ng stress sa inyo, kumain kayo. Gawin po natin yan. Pero ang kailangan po natin gawin ay yung ano natin, 'di ba? Ibigay natin lahat sa Panginoon. 'Di po ba? Mag-shopping, kung may pang-shopping, 'di ba? Kumain, 'di ba? Kung may makakain. Ang masama kung walang pang-shopping, wala pa ring makain. Ayan, 'di po ba? Kailangan natin iiyak natin sa Panginoon. Maybe God want us to teach, to develop our character, to face the circumstances that we are facing, or inihahanda niya tayo sa mas malalim pa, na kapag dumating yung pagsubok, kaya nating i-handle. Parang sisiw sa atin, parang normal na lang sa atin, na magkaroon ng pag dumating yung problema, parang okay na lang din sa atin, di po ba? Na hindi tayo natitinag, na hindi tayo nag-aalala, na hindi tayo nagwo-worry, na hindi tayo nai-stress. Kasi po, there's a great serenity is about to happen, and we will found it sa ating Panginoong Hesukristo. Meron pong calmness, may kapayapaan, may kasiyahan, may kaligayahan, at may kapayapaan. Don't worry sa anumang bagay dahil kasama po natin ang Panginoon. Ano po ang sabi dyan sa verse 4:24? But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Diba, sumasalungat po. Di po ba? Sumasalpok ang alon sapagkat pasalungat ang hangin sa kanila. You can expect calmness kapag po galing tayo sa bagyo. Na kapag natapos na po yung bagyo sa atin, pag natapos na po yung bagyo, di po ba? Doon natin mararanasan yung pagdumaan tayo sa bagyo, di po ba? Sa Pilipinas po, madalas pong bumagyo sa atin sa Pilipinas, di po ba? After nung bagyo may dumaan, pag dumaan yung bagyo, doon lang natin mararanasan yung calmness kapag tapos na yung bagyo kasi wala na siya. Di po ba? Parang tayo, kapag tayo ay naglalakad ng pagkalayo-layo, yung ating nilakad, pagod na pagod tayo, uhaw na uhaw tayo. Na-appreciate po natin yung tubig kapag tayo uhaw na uhaw. At after nun, sasabihin natin na ang sarap ng tubig. Di po ba, after ng pagkalayo-layo ng iyong nilakad, pagod na pagod ka at uhaw na uhaw ka, then nung ikaw ay nakainom ng tubig, ano pong naramdaman natin? Di ba? Tama, refreshing.
naibsan yung pagod mo, naibsan yung uhaw mo, dahil ito yung nakapagbibigay ng ginhawa sa'yo. Ganon din po sa Panginoon na kapag tayo pagod na, ibigay natin sa Kanya at makakamtan natin ang kapahingahan, di po ba, ang katahimikan sa piling ng Panginoon. Ano po ang sabi niya sa Matthew 11 verse 28? Come unto me, all you are heavy, come unto me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Diba? Magsiparito sa akin, kayong lahat ng nangapapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Ayan, welcome back sa Sis Jasmine. I know, ang sabi niya po dito, expect a great score is about to happen. Di po ba? So, mababasa po natin yan sa verse 34 to 36. Ayan. Ang sabi po dyan, and when they were gone over, they came into the land of Gennesaret. And when the men of the place had knowledge of him, and sent out in all country around about, and brought him all were diseased, and besought him that they might only touch hem of his garment, and as many as touched were perfectly whole. So, Tagalog po yan. Ang sabi po dyan, nang makatawid na sila, dumating sila sa lupain ng Gennesaret. Nang makilala siya ng mga tao sa dakong iyon, ipinamalita nila sa buong paligid ng lupaing iyon. Kaya din na nila sa kanila ang lahat ng may mga sakit. Ipinahik nila sa kaniya at ipinahipo lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit, at lahat ng humipo sa kanyang damit ay pinagaling niya ng lubos. So makikita po natin dito na there's something great happen nung nalaman nila na may pinagaling ang Panginoong Hesukristo. Pinalimalita po nila at ang lahat ng may mga sakit, ipinahik nila at pinahipol man lamang sa laylayan ng damit ng Panginoon. At ang lahat ng humipo sa kanyang damit ay pinagaling niya ng lubos. Di po ba? Ayan. So, salamat Sis Nalisa. Sabi niya sa Tagalog, at nang makatawid sila ay narating nila ang lupa ng Gennesaret, at nang si makikilala ng mga tao sa dakong yaon ay napabalita sila na pinalibot ng buong lupang yaon, at sa kanyang dinala ang lahat ng mga may masakit, at pinamanhik nila sa kanya, pinahipo man lang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat na nagsahipo ay pawang nagsigaling. Hindi po ba? So, something great happen if we believe sa Panginoon. At makikita po natin dito, yung may mga sakit ay pinagaling ng Panginoon ng lubos. And also with us, if we believe, kung tayo mananampalataya sa Panginoon, tayo ay pagagalingin niya. Kung ikaw may sakit, pagagaling ka ng Panginoon. Ayan, welcome po sa iyo, Angel Unique. Di po ba? Pagagalingin tayo ng Panginoon. Kung may depression, kung may takot, may problema, manampalataya po tayo sa Panginoon, and there's something great happen in our life. Pagtiwalaan po natin siya. Siya po yung ating asahan pagdating sa lahat ng bagay, maging sa financial man. Kung tayo nangangailangan, huwag po tayo sa Bombay, huwag po tayo sa bangko, huwag po tayo sa ating mga kaibigan umasa. Asahan natin, yung asahan po natin ay ang Panginoon. Huwag po nating asahan ang kakayahan natin. Huwag po nating asahan ang sarili nating kakayahan, kundi umasa tayo sa Panginoon, and He will do something great sa ating buhay. Ano po ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 1 verse 37? Sabi niya, for nothing is impossible with God. Di po ba? Wala pong imposible pagdating sa Panginoon. Walang imposible, lahat nagiging posible pagdating sa Kanya. Dahil ganun siya kapangyarihan. Kaya po dapat lang natin na siya yung ating pagtiwalaan, dapat natin na siya yung ating asahan. Ang sabi niya po sa Jeremiah chapter 32 verse 17, ano po ang sabi niya doon? Sabi niya, a sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outreach arm. Nothing is too hard for you. Di po ba? Ayan. Ayan. So, sa Tagalog, ayan, Sis Bel, Jeremiah chapter 32 verse 17. Ito. Gusto ko po na maano ninyo to. Ayan. Sa Jeremiah 32 verse 17. Ayan.
Anong sabi po niya? Panginoong Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng malaking kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Di po ba? Ayan, welcome back sa iyo, partner. So makikita natin, sabi niya ganun, walang, ano sabi niya diyan? Walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. So ibig po pa sabihin diyan, 'di ba? Walang imposible pagdating sa Panginoon, walang mahirap pagdating sa kanya. 'Di po ba? Makikita po natin dito sa pagdating po sa Panginoon, walang mahirap dahil siya ang may gawa ng langit at lupa sa pamamagitan ng malaking kapangyarihan at iyong unat kamay ay walang bagay na totoong mahirap sa iyo. So maliwanag na maliwanag po na walang mahirap pagdating sa Panginoon. Kaya dapat lang po na siya yung ating pagtiwalaan at dapat nating paniwalaan. Expect a great score is about to happen if we believe sa ating Panginoon. Pagagalingin ka niya kung ikaw ay may sakit, kung may problema siya, siyang magbubuhat para sa iyo. Kung may kabigatan ka, may alalahanin ka, may stress ka, may kapighatian ka, may pangangailangan ka. Di po ba? Ano po ang sabi niya dyan? He's a great provider. Di ba? Kung may pangangailangan tayo, kung nabibigitan tayo, siya magbubuhat para sa atin. Sabi niya, di ba? Dahil ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Kasi mahal tayo ng Panginoon in lahat-lahat. Di po ba? Kapag mahal natin ang isang tao, lahat-lahat ibibigay natin. At the same time po ang ating Panginoon. Sobrang mahal tayo na lahat ng bagay. Sa sobrang pagmamahal niya, inako niya ng lahat para sa atin. Kasi ganun niya tayo kamahal eh. Di po ba? Sabi niya, kung nahihirapan ka, ako na lang. Di ba? Ano po ang sabi ng Panginoon? Kung nahihirapan ka, ako na lang. Kung may pangangailangan ka, ako magpo-provide sa'yo. Di po ba? Ganun po kabuti ang ating Diyos. Ganun po niya tayo kamahal. So, kaya po niya ibigay sa atin ang lahat-lahat. Ano po ang sabi? Expect a great score is about to happen. And lastly po, is expect a great celebration is about to happen. Di po ba? Expect po natin that there's a great celebration is about to happen. Magsasaya po tayo at magse-celebrate. Mai-experience po natin ang kasiyahan. A great spectacle is about to happen. A great serenity is about to happen. Expect a great score is about to happen. And there's a great celebration is about to happen. Expect po natin yung may celebration magaganap if we believe and trust sa Panginoon. Ano po ang pangako ng Panginoon? Ayan. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Ayan. Sis Mel, paki-post po. Gusto ko kasi na, I know na familiar kayo dito, pero I just want po na anuhin nyo to. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Ano po ang sabi? Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. Ayan. Sis Mel, gusto ko sa Tagalog. Ayan, paki-post po. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, Tagalog. Ayan. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at ang kanyang ituturo ang iyong landas. So napaka ano po, sabi diyan, magtiwala po tayo sa Panginoon at hindi sa ating sariling kaunawaan, kasi po kung sa sarili tayo aasa at magtitiwala, kahit kailan po hindi tayo magiging successful, kahit kailan hindi tayo magiging masaya. Sabihin man natin na nasa atin na ang lahat, mayaman ka na, tanyag ka, sikat ka, pero kung wala kang Diyos sa puso mo, kahit kailan hindi ka magtatagumpay. Sabi po, kilalanin natin siya sa lahat ng lakad. It means po, sa lahat ng ating gagawin. Ito yung makapagbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon. At ito po yung pinakamaganda. At ituturo niya ang inyong landas. Ituturo niya o ililid tayo ng Panginoon na siya yung gagabay sa atin. Di po ba napakasarap na alam natin ang Panginoon, ang ating gabay, na ang Panginoon ang maglilid sa atin kung anong ang ating gagawin. Di po ba? So, naalala nyo po yung kantang Basta't Ikaw? Ewan ko po kung familiar kayo dun sa kanta na yun. Yung kanta po na Basta't Ikaw, ang sabi po kasi doon,
Sabi niya, napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso ay matatagpuan sa iyo. Walang alalahanin pa nakapaligid man ng problema. Basta't ikaw o Diyos ay kasama. Di po ba? Basta't po kasama natin ang Panginoon, wala tayong alalahanin. Dahil sa Kanya tayo nagtitiwala, sa Kanya po tayo nagtitiwala, at sa Kanya tayo umaasa. Magtiwala tayo sa Kanya dahil may magandang mangyayari sa ating buhay. Di po ba? Expect a great celebration is about to happen. Kapag po tayo nasa presensya ng Panginoon, doon natin mararanasan ang pagpapala ng Panginoon. Expect a great celebration is about to happen. So, napakaganda po. Diba? Expect po natin yung magandang mangyayari sa ating buhay na ang asahan at pagtiwalaan po natin ay ang Panginoon. So, marami pong salamat sa inyo. Ayan. So, marami pong salamat sa inyo. Tayo po ay manalangin. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Nawa po, Panginoon, ay ikaw, Lord Panginoon, ang patuloy na manguna sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw, Lord Panginoon, ang nasa aming kalagitnaan. And we know and we believe, oh God, there's nothing impossible with you. There's nothing difficult pagdating sa iyo, oh God. Because there's expect a great celebrations to happen kung kami ay nasa iyong presensya. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka, Lord Panginoon, kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, at ang lahat ng papurit, pagsambat, pagwalhati ay muli namin ibinabalik sa iyo. Ito po ang aming samat na langin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen and amen.